Kung ikaw nasa manufacturing ng isang product, so ginagamit ang optimization o yung differential calculus to compute for the number of units na kailangan mong ma-produce para ang makukuha mo maximum profit. Well, ito yung pinaka-common, ano? Kinukuha mo yung maximum number of units para ang result niya is maging maximum profit. So, yung number of units lang na kukunin mo para lang maximum yung profit mo. Say for instance, no, yung sinasabi na natin, tayo nag-assemble tayo ng computer, no? Nagbebenta tayo ng desktop o ng laptop. So, ilang number of units ng laptop o ng desktop computers yung kailangan nating ma-produce para maging maximum yung profit natin. Well, smartphones kasi yung kinuha nating sample. So, halimbawa, ilang number of units ng smartphones yung kailangan mong ma-produce para di ba? 59! So, yun yung aking sa pantahan, no, na ganun. So, di ba? Kasi sasabihin nyo, hindi naman kayo, yun lang yung sinasabi nyo, di ba? Hindi nyo trabaho hindi kayo in charge sa sales. Diba? Doon lang kayo sa technical support, pag-repair, pag-assemble, diba? Pag-repair at pag-assemble lang kayo. Hindi. Yun yung sinasabi ng upper management sa inyo. Pag sinabi sa inyo ng proper management na kailangan maayos yung service nyo para tumaas yung sales. Kasi pag yung ating pagre-repair, nakaka-increase din yan ng sales, diba? So, yun yung halimbawa. Kasi maaari nakapokus tayo doon sa trabaho natin. Ito, hindi na nakapokus. So, ito yung ng mga CS at IT graduates. Kaya sila may differential calculus for this matter alone. Ito yung isang bagay na makakatulong sa atin pare-pareho. Di ba? So, yun lang po.